guys. So sabi ko nga, ayan. So, yun, sabi ko nga guys na napaka-importante. Ayan, wala nang laman kasi naibayad ko na kanina. Napaka-importante guys, alam nyo na, yung paghalimbawa, hindi halimbawa talaga, dapat kapag may hawak kang pera, i-separate mo na talaga kaagad yung mga bayarin, yung amount na dapat mo talagang itabi. Kasi kapag hindi mo talaga ginawa yun, wala talaga, magulo yung financial life. So ito kanina may laman ito. So nakabuo ako ng 10,500 na ipon ko. So binayaran ko yung tuition ng anak ko. So kung biglaan natin kasing kukunin ito guys, dun sa ating pera, mabigat. So napakabigat. So ang ginawa ko, ayan, kada nagtatabi ako dito 500, 500. So yan. Ayan, ayan, ito yung natira kanina, nilagyan ko para wag naman masiro guys. So, napaka-useful nitong envelope na to guys. So, dito ko nilalagay yung pambili ng gasol, yan. Basta nakaano na ako ng pera, hindi ko inaano yung kumbaga hindi ko inuuna ko muna na i-save. Kasi sabi nga nila bago ka gumastos, dapat magtabi ka muna agad. So, yun ang talagang practice ko na after nung dumaan ako sa matinding pagsubok na financial. So, ganun ang ginawa ko. Yung tabi ng 500, tabi ng ng 1,000. So, yun. At yan, may tumatawag. Decline na lang natin. So, nung guys, ayan, nakabuo ako ng 9,000, nakabuo ako ng 10,500. So, binayad ko na, tinakbo ko na kaagad kanina. So, yan. Dito naman sa may second na yan, nabuo ko naman yung pambayad ko ng SS. So, yan. SSS. So, opo, may SS po ako. Po ako, personal po ako naguhulog doon. So, ginawa ko naman doon, kada may rin, ayan, siksik ako ng siksik dito. So, yun, siksik ako ng siksik dito. Kasi, kung bigla kong kukunin siya doon sa aking, halimbawa, sa sahod ko, o dun sa nakuha kong allowance, mabigat. So, kung pa konti-konti na naitatabi ko, magaan siya. So, kaya nga napaka-importante na talagang unahin natin yung ating yung ating pagtatabi bago tayo gumastos. Yun, bago tayo gumastos. So, dapat mauna yung ating pagtatabi. So, ito na yung ating yung budget notebook naman. So, ito yung bago guys. So, napaka-importante talaga. So, yun, kung may dinadaanan ka man na pagsubok, na pinansyal, sa buhay, alam nyo guys, talagang dapat yung ating financial life is pinagpipray natin. Kasi ang hirap talaga, hindi natin alam mo talaga dapat, kapag nakakakita ako talaga ng yung kagaya ko noon na dumaan sa financial na pagsubok, gusto ko talagang share sa kanya yung yung dinaanan ko, kung paano ako nakaraos sa gano'n na sitwasyon sa buhay. So, ito yung pag-envelope system na to. Napakalaking tulong nito, guys. So, wala na siyang laman kasi naibayad ko na siya kanina, guys. Binayad ko na siya sa school. So, yan. Ngayon, mag-iipon na naman tayo dito, guys. Mag-iipon muna tayo dito, guys, uli. Kasi, pa-college na yung anak natin, pa-college na. So, pa-college na yung ating actually, hindi siya pa, mag-ano pa para grade 11 and 12. So, yun, dapat talaga, ayan, magsubi-subi na tayo uli, magtabi-tabi. Kasi may graduation pa sila, meron pa silang JS. So, yan, ganyan ang gagawin ko, suksok na lang ako ng suksok dito. So, ako, hindi ako naniniwala. Actually, maganda talaga na malaki ang sahod yun. Totoo yun talaga na maganda yung malaki ang sahod. Pero, naniniwala ka ba na halimbawa, yun, kahit gaano man kalaki ang sahod mo, kung wala ka naman disiplina sa paghawak ng pera, sa tingin mo kaya iaabot yung sinasahod mo sa pangangailangan mo? Kasi meron ako mga ibang yun nga, minsan ganun nakakita ko na yung malaki ang sahod, pero parang kapos din sa sa pangangailangan. So ganun yung before yung life ko talaga, napakagulo sa financial na buhay. Until nung matutuhan ko itong yung 10-20-70, talagang parang na-revolve yung ating financial na buhay. So
isa sa talaga nakaano sa akin is yung ayan, pag the 10-20-70 financial rule of life. Napakaganda talaga nun, guys.